DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sumibat na patungong Amerika at mukhang may susunod na sisibat. Nako. Sumibat na patungong Amerika ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, habang 6 pang opisyal ng Office of the Vice President ang hindi rin sumipot Nako. sa pagdinig ng Kongreso sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, lumipad na sa US si Yusek Zuleika Lopez. Ganda ng pangalan nito, ha. Zuleika Lopez. Pag ganyan anong palayaw niyan? Pag Zuleika o Zulaika? Zulaika, maring Laika. O kaya naman ay Laika. Oo nga. O kaya naman ay Zul. O Zulay. O kaya Zulay. o kaya Eka. Ika. Di ba? Ganun. Oy, Eka, kumusta ka na, Eka? Si Yusek Zulaika na lang ang tawag na. Zulaika Lopez, Chief of Staff ni VP Duterte, noong Lunes ng gabi. Aba, tinan mo nga. Lunes lang ng gabi. Tapos Martes yung hearing kahapon. Talagang tumalilis lang para sa patungong Los Angeles, California. Samantala, dumalo naman sa pagdinig si Attorney Michael Poa, ngunit nagulat ang mga kongresista nang sabihin itong hindi na siya konektado sa Office of the Vice President dahil ang kontrata niya ay pre-terminated na. Iniimbestigahan ng House panel ang umanay maling paghawak o paggastos ng mahigit 600 milyong pisong confidential at intelligence funds na inilaan sa OVP at DepEd noong termino ni VP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, neighbors in the US, US of A, how are ya? How are you today? Ang mga kababayan natin, lalo na yung mga Pilipinong matagal nang naninirahan dyan sa Amerika. Kumusta Tama. kayo dyan? Yung pwede Nakaboto ng- na ba kayo? Yan. Aha. Meron na lang natitirang ilan na lang ba? 3 oras bago matapos ang eleksyon din sa atin sa Amerika. Kung ikaw pa, kumbatsero, nakaboto man lang kahit na by mail. Nag-email ako pero hindi hindi tinanggap eh. Napunta sa spam. At saka iboboto sana si Ed Harris eh. yung actor. Ang tindi ng labanan daw ho dyan sa Amerika at ang buong mundo ay nakasubaybay. Siyempre, yan ang superpower. Nagmamasid ka at malalaman siyempre kung lalo na maski tayo kung anong magiging relasyon ng Pilipinas kung sino man ang mananalo kay si Totoo Kamala Harris ba yan o makakabalik ba sa White House si Donald. Ang pagkakilala kasi sa presidente ng Amerika ay siyang most powerful person on earth. Yan, no. Oo, Totoo yan. pagka ikaw ang naging naging POTUS. POTUS, President of the United States. Ito bang ang mga kano ba? Hindi lang mga kano, Pati mga kana, pati syempre. ang mga kana ba ay handa na magkaroon ng isang babaeng presidente? Oo, magandang tanong yan. At ayan hindi lang basta babae, kumbatsero, Kundi, galing pa ito sa galing sa South Asia descent, South Asian descent, sabi gano'n. at ang pinakamatindi doon, yung obserbasyon mo na medyo malaki ang balakang. talaga yung balakang Malaki yung balakang ni Kamala. Sabi siguro ni Kamala, pag nakita ko kayong dalawa, pinagdidiskitahan nyo yung balakang ko. ang ganda naman kasi nung balakang niya, ma'am. Iba yun, iba yun. Si Donald Trump, kahit na gaganong-ganon at titingnan natin, yung iba sa atin, ang tingin nakakainis, nakakabusit, marami rin hong nagmamahal dyan at talagang naniniwalang siya ang kailangang maibalik sa White At House. maniniwala ka ba, kumbatsero, na ito mga siguro sa mga nakausap kong Filipino-Americans na nakakaboto na, sabihin nating more than half, meaning majority, ang nagsasabing gusto nila si Donald Trump kaysa kay Kamala Harris. Kaya nga, kaya tingnan natin, ha? At mamaya kukuha tayo ng update dyan, hindi lang mula sa ating unofficial reporter, kundi mismo sa ambassador. Sa ambassador ang ambassador kaya natin doon dual citizen. Hindi pwede. Hindi pwede. So hindi siya pwedeng Pero pag bumoto. tinignan mo naman si Ambassador babe. Oh, babe! Isang ngiti mula. Ayun, Ambassador natin para si ding Ambassador kano Babe Romualdez. Mapagkakamalo mong kano. Pero matatas ding Managalog. Susubukan natin ang Tagalog niya mamaya kung yun ay nahahasapan niya habang siya ay nandyan sa Amerika. At May syempre, mga dumarating na daw mga resulta, kumbatsero. kaya nga. Tsaka diba sa atin, sa Amerika, nasubaybayan naman natin yan nung tayo lumalaki. Tama, naalala ko nung nagpapagulong-gulong ako sa disyerto ng Nevada. Di ba sila meron ding mga exit polls na tinatawag Yes, na meron, pretty accurate. Really? Yeah. Is it pretty? Yeah. Natawa tuloy di ba? How pretty? Pretty sure. Engineer Tony Nanggel, 6:12 na ng umaga. Sumali ka nga sa untahan namin dito ng English. Siguro, ano pinagsasabi nito? Tigilan na nga natin yan. Ang mga kumbatsyero
Basyero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos Pero ang tindi nitong, por baka hahabol bumoto tong si Sulaika. O kung umalis siya ng Lunes, abot nga. Abot na abot. Pwede, Baka isang kana yan, ha? yun ang problema niya. Baka siya isang, anong tawag doon? Na dual citizen. Oo. Bakit Nakita mo na biglang- bang kahit na larawan man lang ni Zulaika, kumbachero? Hindi ko pa nakikita may picture ka ba dyan, Baka Mother? kamukha siya ni J-Lo. Oo nga, J-Lo, Lopez. Lopez, ano? Oo, Baka kamukha siya ni... Pakita nga natin at ang alam ko, mayroon ng ILBO yan eh. Immigration Lookout Bulletin. Oo. Alam ko, nag-request pero nilabas na ba? Yun lang, hindi natin alam Oo. Kung nailabas yan. Sa bagay, kung nailabas man yan, Hindi naman na mamasdan maharang lang yun. naman Oo, yan. Mamasdan lang, lookout lang naman. Yung mamasid-masid ka lang habang siya naglalakad papalayo. Kung siya ay isang taga-gobyerno, kailangan niya ng travel authority. Tama. Ang dami kong nakakausap ng mga taga-gobyerno, napakahirap daw ngayon kumuha ng travel authority. Totoo. Kapag sila ay mag-abroad. Sa mga mga nagtatrabaho sa kahit na empleyado pala. Oo, sobrang higpit po ngayon. Hindi natin... Kailan pa kaya siya kumuha ng travel authority? At sino kaya ang pumirma nun? At bubusisiing mabuti ng taga-immigration Sigurado yan. yan. Kapag taga-gobyerno pala ho kayo, meron ba kayong travel authority? Oo, yan. Oo. Aba, Oo. opo, pwede po ito. Umaba pa eh. Umaba pa eh. Meron naman pala. Meron naman pala, Oo. Yun lang. Yung iba nga, hindi na nagpapakilalang taga-gobyerno eh. Dahil wala naman listahan, sa dami niyan, wala naman listahan ng immigration ng mga taga-gobyerno eh. Maliban lang, kapag ikaw ay taga-gobyerno nga na hindi ka, bumiyahe ka, walang travel authority at hindi ka nagpakilalang ikaw ay government employee sa isang immigration officer. Pero pwede ba kung batsero na, halimbawa, official ka nga ng gobyerno, tapos hindi mo idineklara na official Taga-gobyerno ka. taga-gobyerno ka, ano naman kung di mo naman dineklara eh. Hindi mo din alam. Makakabiyahe ka dahil hindi alam nung immigration officer. Pero kapag may nakatuklas niyan at may nakapag-report sa iyo, ay mananagot ka sa Meron gobyerno. siyang administrative liability pala doon. Ano? Mananagot yan. Kaya sa mga kahit na Mababa lang? Mababa Kahit lang. ganun? Oo. Ewan ko lang kung kasali dyan yung mga contractual o yung mga job order na mga government employees. Baka naman hindi nakasama yon. Oo. Baka nasa plantilla lang. Ewan ko lang. Basta ganon. Tanungin nga natin si Ate Kare. Ate Kare. Paki-text mo nga kami. Ano ba ang umiiral na mga batas at anong probisyon sa ilalim ng immigration law? Pakitanong, pag nahirapan ka, pakitanong mo lang si Marcos. Si Kuya Eric. Kung siya sasang-ayon sa iyo. Ang mga kumbasyero ng Bayan ng Katunying, Jerry. Dos. Ito, may nag-text na isang kabago-bago pa lang na maging regular na sa gobyerno. Kasali po ang contractual. Ganun? Oo. Pambirang pati wala pala. So, kahit na contractual ka lang at magbibiyahe ka, job order yung contractual. Kahit job order, JO. Oo, kasali pala. Pambira, ganun kahigpit. Ganon kahigpit sa gobyerno. Kaya tataka ko sa inyo, ba't gusto niyo sa gobyerno eh? Oo. Doon lang naman mahigpit sa pagbiyahe. Pero yung iba, Nagtagumpay na naman Oras po natin. Mr. Jalom Tang, Lakyam Chaplakhun, 6:16 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, November 6, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Panglao Island sa Bohol, kabilang sa top 10 trending destination sa 2025. Inflation rate bumili sa 2.3% noong Oktubre. Pagbiyahe ng Chief of Staff ni VP Sara pa Amerika, kinumpirma, hindi raw dapat bigyan ng mali siya. Attorney Michael Powa hindi na spokesperson ni VP Sara Duterte. 100 tindahan sa Commonwealth Market sa Quezon City nasunog. 6 na dayuhan na nagmalasakit, nag-medical mission sa Leyte. Ninakawan Ay, sus, sa tinutuluyang lodging house, hinihinalang inside job. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, sa atin munang ACS Good News. isa ang Panglao Island sa Bohol sa pasok sa top 10 trending destination sa 2025 ng Scanner, isang portal para sa mga manlalakbay upang ikumpara ang mga flight, hotels at presyo ng pag-upa ng sasakyan. Ayon sa Department of Tourism, ang latest achievement ay isang patunay sa appeal ng isla at lumalaking global interest sa Pilipinas. Ang Panglao Island ay pangwalo sa mga pinakamagandang lugar na bisitahin sa nakuha nitong 77% increase sa flight searches sa unang bahagi ng 2024. Kilala ang Bohol sa diverse tourism nito at inilarawan ng Scanner bilang emerging Asian wellness and well-being destination at isang magandang alternatibo sa mas pamilyar na mga lugar sa Europa. Maraming ayan ang picture Maraming turista ang naaakit sa malilinis na mga beach ng Panglao, ang Chocolate Hills at mga eco-site na tulad ng Lobok River at Tarsier Sanctuary. Ang parangal sa Panglao Island ay kasunod ng matagumpay na pag-host ng International Health and Wellness Tourism Congress sa Pilipinas noong Oktubre. Pasok sa top 10 trending destination for 2025 ang Reggio Calabria ng Italy, Tartu sa Estonia, Siem Reap sa Cambodia, Baltimore sa Amerika, Portsmouth sa Dominican, Cordoba sa Spain at Tromsø sa Norway. May mayang buntag sa mga taga-Bohol. Ang ganda kasi ng Panglao ngayon, may international airport kayo Diretso na dyan Yun ang maganda. Yun ang kailangan talaga no? Naalala mo kung Bachero, yung nagbukas dyan, si Secretary Artugade nung araw. Malaki pa yung airport kung kaya yung mga... Yung malalaking aeroplano. Malaki. Hindi katulad doon sa... Yung sa Boracay kasi, doon sa Katiklan, maliit lang. Maliit na aeroplano. Ito, malalaki kung Bachero. Kahit mga Airbus, kayang-kayang... lumapag doon. Lumapag dyan sa Panglao International. Ayun. Hindi na dadaan ng Manila, no? Hindi na. Diretso na. Yun ang kailangan. Magkaroon ng mga direct flights. Yes. Ang alam natin, meron diretso from Korea Korea. From Korea at from Beijing. Beijing, meron din. Dati, kaya lang, biglang nagkaroon ng problema sa mga Chinese tourists. At meron pa isa, ang alam ko... Sa Amerika ba? Wala? Yung mga kano? Mga kana. Dapat meron na rin yung mga ganun, yung diretso sa tourist destination. Na ipopromote ng gusto. Yan. Ng Department of Tourism yan. Sa abroad, di ba? Sa abroad. District Engineer Magiting Cruz, dyan sa Bohol. Bitawa mo muna yung Tarsier. Pakawalan mo muna. Alas 6:25 na ng umaga, na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na.
bahagyang bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong nakaraang buwan ng Oktubre. Ayon kay Denise Claire Mapa, PSA Chief at National Statistician, naitala sa 2.3% ang headline inflation sa bansa noong nakalipas na buwan, mas mataas sa 1.9% inflation rate noong Setyembre. Pasok ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2% hanggang 2.8%. Pangunahing dahilan sa pagsipa ng inflation ang mas mataas na presyo ng food at non-alcoholic beverages, gayon din ang pagtaas ng renta sa bahay, LPG, bayad sa tubig at iba pang serbisyo. Alas 6:26 ang ating oras. Mayang buntag kaniyong tanan mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Kinumpirma ng Office of the Vice President na nagtungo nga sa Amerika si Undersecretary Zulaika Lopez nitong gabi ng Lunes, besperas ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara hinggil sa mga irregularidad sa paggamit ng pondo ng OVP at ng Department of Education. Sa inilabas na pahayag ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, iginit nitong personal at walang kaugnayan sa trabaho ni Lopez ang kanyang biyahe. Nagsumitin rin nila si Lopez ng mga dokumentong kailangan para sa kanyang pag-alis ng bansa bilang government official at ito'y inaprubahan ni Vice President Sara Duterte. Ayun. So siya si VP Sara ang pumirma. Siya ang head of agency parang ganun ng Travel Authority bilang head. Gate pa ng OVP, walang basihan ang mga espekulasyon sa pagbiyahe ni Lopez at nanawagan ng opisina na respetuhin ang privacy ng pamilya nito. Magtatagal daw po si Lopez sa Amerika ng hanggang November 16. Ayun. Hanggang Sabado. Sabado next week. So next week. Bibiyahe ng mga 14 hours yan kung Los Angeles. Linggo na ang dating dito noon. 17. 17 na. Sige, abangan natin. Paabangan natin kay Ate Kare. Talaga si Kare ang siguro ka nasa City Hall nga. Umalis na nga ako dyan. Nirelieve sa pwesto bilang spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Dr. Winston Casio matapos manampal ng isang janitor sa sinalakay na Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, isinailalim din sa administrative investigation si Casio at inatasang magpaliwanag sa giniwang pananampal sa Pilipinong empleyado ng nasabing Pogo Hub. Paliwanag naman ni Casio. Ayan. Panoorin nyo yung video. Nakaharap. May isang nakasombrero. Yun si Casio. May nakakamiseta ng puti. Kausap niya. Ayan na. Marap ka. Uy! Mag-asawang sampal ka. Mag-asawang nga pala. Unat kili-kili kanan at kaliwa. Ano ba kasi tinanong ni Dr. Anong relo ko? Anong relo ko? Seiko po. Ano? Ito. Ayan. Pugs. So mag-asawa yun. Nasundan pa rin daw ng... May anak yan eh. May apo pa raw nasundan eh. Ikaw ba naman ang tapang pala ni Dr. Casio, no? Ang dami kasing kasama eh. Ayun. Binigyan pa ng apo. Apo. So nakatatlo na. Nakatatlo. Eto, iba po. Parang ako na na-rewind ba ito? Na-rewind. Antindi, no? Tapos maraming tao. Maraming tao, siyempre nakakatapang yun eh. Puro mga tao niya yun eh. Kung silang dalawa lang sinampal niya nagya, palagay ko may paglalagyan si malaki. Dr. Casio, malaking tao tong janitor eh. Sabi siguro ni janitor, nako. Maswerte ka at marami kang kasama dito. Yung nakatalikod na parang ilan yun? 2, 4, 6 ba naman yung nando sa pampito pa. Pito. Ayun, may dumating pa isa. Pampito. Sabi niya, di ako kasama dyan. Paliwanag naman ni Casio, sinampal niya ang janitor. Nagpaliwanag pala si Casio, si Dr. Casio. Sinampal niya ang janitor dahil nag-middle finger at nagmura ito sa operatiba ng PAOK. Yun nga daw. Pero aminado siyang mali ang kanyang ginawa. Yun. At least alam niyang mali. Mali yung kanyang ginawa. Siguro yun naman ang pinakamainam sa lahat. Pag nagkamali, umaamin at tinatanggap ang
ang responsibilidad. Tama yun. Kaya Dr. Acasio, idol ka ng mga ayaw umamin. Yeah. Dahil ngayon, meron na silang titingnan. Wala namang masama na umamin ka sa pagkakamali mo. Ito yun. Baka nung panahon, nung oras na yun, mataas ang emosyon niya. Galit na galit siya. Minumura sila eh. Sino ba namang kayo yung person in authority? Tapos pagmumurahin kayo doon? Sabi nung janitor, hindi. Pinoy daw yan. Pinoy daw yan. Tapos alam mong mga Pilipino, tayo rin nabubuisit na rin tayo. Nung una, tingin natin, mga biktima. Yung mga nahuhuli sa mga puguan ng mga Pilipino. Nagpapalipat-lipat lang din pala. At alam nila na pang-i-scam ang trabaho nila. Tapos sasabihin sila biktima. Tapos sasabihin, ni-rescue. Ni-rescue ng mga authority. Hindi nire-rescue yung ganyan. Dapat ikulong din yan. Pasapakat sila pero dito naman kay Dr. Casio, baka lang magkalimutan tayo. Dr. Casio naman, pagka mananampal ka, paalisin mo muna yung mga kasama mo para hirap naman yan. Para naman magkaalaman kung talagang sino matapang dito. Kaya nga ako tumapang Andyan yung mga yan Ako lang yan, Dr. Casio. Hindi sa inyo. Nilagyan lang namin ng dialogue. yung naka-brown na anak, wag ka naka-slouts ha. Sabi niya, ginanon niya. Itiniretso pa yung pagkakatayo. Ay, nako. Isandang stall sa dry goods section ng Commonwealth Market sa QC ang natupok ng sumiklab ang sunog kahapon ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, halos 8 oras na tumagal ang sunog na nagsimula alas 12:30 ng madaling araw at naapula lamang ng mga bandang alas 10 na ng umaga. Sa report ng Bureau of Fire Protection, nahirapan silang apulain ng apoy dahil sa mga panindang bigas, mantika at mga condiments na nakatulong ng husto para lumaki ang apoy. ACS Balita. 6:32 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. 6 na dayuhan na nagsasagawa ng medical mission sa Palumpon, Leyte ang ninakawan. Ang mga biktima ay nag-check-in sa isang lodging house sa Palumpon noong madaling araw ng October 28 at iniwan ng kanilang mga gamit para mag-medical mission sa iba't ibang barangay. Ngunit pagbalik ng mga misyonaryo sa lodging house, wala na ang kanilang mga gamit. Grabe. At pinagsama-samang pera na umaabot sa halos 70,000 pesos. Sa investigasyon ng Palumpong Police, hinihinalang inside job ang nangyari dahil iniwan ng mga biktima ang susi sa front desk at walang bakas na pwersahan pinasok ang kanilang silid. Yan ang nakakahiya Tinulungan na nga tayo Nagmamalasakit na nga yung mga dayuhan. Ang matatandaan nila ngayon mga Pilipino na yan mga durobo Talaga. Hindi ba? Tinulungan mo na nga. Kakahiya. Pag nanakawan ka pa, itong mga iba nating mga kababayan, mabubusit ka talaga Susunod! Dito po! Kukuha tayo ng update dyan sa Amerika sa ginaganap na eleksyon. Papatapos na ho ang botohan doon. May natitira na lang silang mga 2.5 oras. Makikibalita tayo doon mismo sa ambassador natin. At tingnan natin kung marunong pang managalog ang ating ambassador sa Amerika. Palagay ko naman. Naririnig ko sa ibang interview si ambassador. Tuwan-tuwa ako At Tagalog pa rin. Pilipino pa rin. Matatas mag-Tagalog, kumbachero. Tapos, pag narinig mo naman mag-English, parang kano. Parang kano. Talagang DC accent Hindi New York accent DC accent. Abangan natin. Maya ng konti. Yan sa pagbabalik ng ACS Balita. Alas 6:34. Calcium, Senoside, Makakalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu!
At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:38 ang ating oras. Nandito na, nasa linya natin ang Philippine Ambassador to the United States, si Ambassador Jose Manuel Babes Romualdez. Ambassador Babes, magandang morning! Good morning to both of you. Namimiss ko na kayong dalawa. Matagal ko na hindi kayo napapanood. Ayun, kayo nga po namimiss din namin. Lalo na kung kinukwento namin kanina, kayo kahit na mukhang kano at matagal na nasa Amerika, matatas pa rin Managalog. Isa pa rin true-blooded Filipino. Narinig niyo ba kanina? Inawitan namin kayo. Oo. Oh, babes! Isang ngiti mula. Opo. Nakakatuwa naman na ambassador, hindi nagbabago ang inyong ang pagiging matatas o bihasa sa wikang Filipino. Siyempre, kailangan hindi mawawala sa atin yan. Importante pa rin na marunong tayo magtagalog, lalo na dito sa mga kaibigan natin dito. Kailangan nagtatagalog pa rin tayo. Oo nga. Kumusta po dyan? Pag ayaw natin sila pag ayaw natin nila malaman kung anong pinagsasabi natin, nagtatagalog tayo. Kaya pala. Oo nga. Ambassador, kumusta po dyan? Ano po bang, tingnan muna nga natin, ano po bang weather ngayon dyan? Malamig na po ba dyan sa atin, sa Amerika? Actually, sa totoo lang, medyo mainit-init ng konti today. At last week, medyo lumabig. Yan, sa tingin ko, yan ang sinasabi nga nilang climate change, di ba? Dapat October, medyo nasa 40s na, mga ganon. Pero today, mga 78, 75, ganon. Fahrenheit, so, degrees Fahrenheit. Fahrenheit, Oo nga, ano nag-iiba? Baka naman ho dahil sa eleksyon, ambassador, kaya ganyan mainit. Talaga mainit talaga. Mainit ang eleksyon dito ngayon talaga. Totoo yan. Kumusta po ang monitoring ninyo, lalo na sa mga kababayan natin, yung mga Pilipinong matagal na ninirahan dyan at nakikibahagi na sa mga ganyang political exercise sa Amerika? Well, dito sa Northeast, medyo hati ng konti at maraming Pilipinong ang ekonomiya ang lagi nilang tinitingnan at saka yung immigration policy. At nakikita nila na the difference between kay former President Trump at saka kay Vice President Harris. Pero sa California, alam naman natin talagang democratic state yan. So marami dyan siyempre medyo pumapaling kay Vice President Harris. Kamala. So, in a way, parang representative na rin ng entire the US na medyo talagang hating-hati talagang mga botante dito sa Amerika ngayon. Ganun ho pala, no? Hati. Gayon ang sabi ko nga kanina, Ambassador kay Jerry, sa aking pakikipag-usap sa mga Filipino-Americans na nakakaboto, well, magugulat ka. Medyo majority, at least na mga nakausap ko, majority ang maka-Donald Trump? Well, maraming ganon. Maraming ang ganon. Yung mga kaibigan ko na matagal ko na mga kaibigan, for Trump sila. At tinanong ko naman kung bakit. Sabi nila dahil kailangan talaga strict itong worried sila dyan sa immigration dahil lalo na sa Northeast ka. Lalo na sa New York. Maraming ang mga illegal alien o illegal immigrants na nandun ngayon. At tingin nila na medyo yung services, yung social services ng City of New York, medyo pabigat na. So yung mga ganyan, malaking bagay sa mga Pilipino yung ganyan. Siyempre, nagtatrabaho sila at pumunta sila dito sa America legally at hindi nila gusto nakikita na pwedeng pumasok dito ng mga alien or mga immigrants na walang papeles tapos bigla na lang pwede nang maging permanent residents. Opo. Well, Ambassador, sa mga report na nakukuha namin, parang may mga nagsasabing historic high
voter turnout dyan ngayon sa atin, dyan sa Amerika. Ganon din ho ba sa mga kababayan nating mga Pilipino na mas marami sa tingin nyo sa ngayon ang sumali, ang nag-participate sa botohan? Yes, maraming Pilipino talaga as I said nga, dito sa Northeast, sa New York, New Jersey, sa may dito sa Northeast Corridor, sa Washington, DMV area, marami talagang inentay itong election day to day. Marami nga sa kanila nag-vote na yung early voting sa kanila. So I would think that out of the 4.3 million Filipinos, about clearly more than half of that are eligible to vote. Sila siguro nagboto sila kasi mataas talaga ngayon lalo na early voters. Umabot na ng mga 85 million na early voting pa. Early voting pa lang yun. Ba't ho kaya? Bakit ho ba, Ambassador? Ba't ganun ka taas ang voter turnout ngayon sa Amerika? Well, malaki ang tawag dito, whoever the president will be dito is a great consequence lalo na dito sa mga kababayan natin, mga Filipino-Americans, dahil tingin nila itong US medyo masyado nang pumapaling masyado to the left, yung sinasabi nga nila, no? So kaya marami sa kanila gusto nila sa gitna. Marami rin siyempre natatakot na magboto sa Republican candidate dahil yun ang sinasabi nilang issue ng democracy dahil sa nangyari sa January 6. So kaya some of them, hindi nga sila desidido. Hanggang today lang siguro sila nag-decide. Mga kausap ko. Lalo na yung mga tiga-Ohio. Galing ako sa Ohio last week. Ganun ang sinasabi sa akin ng mga Filipino-Americans, mga medical professionals. Naging factor din ho ba, Ambassador, yung labanan ng babae at lalaki? First time kasi kung sakasakali na kung mahalal si Kamala, first woman president at hindi pa pure-blooded American. May siya, Asian ba? Asian, South Asian. South Asian, tama yun. Well, naging issue yung women's rights, lalo na sa abortion. Yan ang issue na yan. Nilalabas ka nila na Republicans, of course, inano nila yung Roe versus Wade nga, no? So, yan ang issue na nilalabas ni Vice President Harris na kailangan women must be able to decide for themselves kung anong pwede nilang gawin. No? Ayaw nila yung state na magsasabi kung pwede sila magkaroon ng abortion or whatever it is, no, sa reproductive health. So yan mga ganyan, maraming mga women that are going all out. Mas mataas siyempre ang boboto para kay Harris dahil yun nga sa women's rights. That is one thing that lumalabas ngayon sa mga polling na talagang mas mataas ang mga women that are voting for the former Vice President. Ano oras po magsasara ang mga polling centers po diyan, Ambassador? Well, iba-iba, no? 6 o'clock, basically 7 o'clock is the time when they close the polling places. So we have about half an hour left or a little less for some states. Pero 7 o'clock, normally that is the time that they close the polling, no? Dito sa East Coast. So bago po ba maghiwalay ang araw, magkakaroon na ng bagong presidente ang Amerika? Meron ng magkakaalaman na po ba dyan? Well, hindi ganun mabilis, pero hindi ganun kabilis. Sinasabi sa amin ng mga officials sa kausap namin dito na talagang in-improve nila yung kanilang counting, no? Lalo na sa areas na medyo mabigat ang labanan. Pero overall, ang tingin nila, most likely, lalo na doon sa mga states na medyo mabilis ang counting, before the end of the, I would assume siguro about 2 to 3 hours after the polling places have been closed, medyo meron ng resulta doon. Pero yung mga contested states, yung like Pennsylvania, yan pwedeng pagpapalyan ng konti dahil talagang delikado yan dahil very, very close talaga. Almost even talagang labas yan ng polling. So yun ang medyo baka tumagal ng konti. Pero ang tingin nila, before the
before the break of dawn or the break of the morning tomorrow, meron ng resulta. Ambassador, May resulta na. doon po naman dito naman sa kapakanan ng Pilipinas, pagka po ba si Harris ang nanalo, makabubuti ba sa atin? O pag si Donald Trump ba ang mananalo, ano naman ang magiging epekto sa Pilipinas, especially sa ating pong foreign policy? Well, ako very confident ako na kung sino man manalo, pareho lang. Dahil, of course, yun, nakikita naman natin na yung administration ni Biden na kasama si Vice President Harris. Suportado tayo lalo na sa ating defense alliance, ano. Ngayon sa ekonomiya, doon tayo magkakaroon ng konting ibang pagtitingin, no. Alam ko na sa administration ni former President Trump, pareho yung kanilang tingin in defense also. Doon nga, sinabi nga nung former Secretary of State si Mike Pompeo na ironclad yung commitment nila sa Pilipinas. Yan, tuloy-tuloy yan. Pero sa economy, under Donald Trump, siyempre merong sinasabi si Donald Trump na America first. So which means to say, most of the businesses na gusto natin sanang magkaroon ng investment sa Pilipinas, lalo na yung galing sa China that are now decoupling or moving out, baka it will go down a little bit. Although we're confident na yung economic relations natin sa US is very strong. Dahil right now, ang latest figures is pinakamataas na exports from Asia are two countries, Vietnam and the Philippines. Exports to the United States. In other words, tumaas yung ating exports since 2 years ago. And we expect that to continue. Kahit sino. Yeah. Kahit sino po ang manalo. Kahit sino ang manalo. Dahil, alam mo, sa negosyo, may konting say ang gobyerno, pero private entities, they will go with what they think is, dahil sa itong ang renewed relationship natin sa US, maraming interesadong businesses that would like to open an open shop, so to speak, in the Philippines. Dahil number one, we're a strong ally, at hindi lang yan, marami rin mga other like-minded countries like sa Europe or sa Australia ay nag-i-invest sa Pilipinas ngayon. Marami silang in that area of investment sa ekonomiya natin. Okay. Ambassador Babes, thank you po sa mga update at salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Okay, maraming salamat. Thank you to you, Jerry, at saka Anthony. Talagang kayo yung dalawang paborito ko talaga. Dapat mag-live kayo dito lagi sa US. Maraming nanonood dito. Opo, salamat po. Maraming salamat po, Ambassador. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Kumusta po sa ating mga kababayan dyan. Thank you. Salamat rin. Thank you. Thank you. Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang ambassador ng Pilipinas sa Amerika. ACS Balita. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ayun, good morning kay Kuyang Joel Sarignaya and family na nakatutok sa atin ngayon habang sila daw ay naglalakbay dyan sa Coastal Road sa Cavite. Coastal Road sa Cavite. Kala ko naglalakad sa Dalampasigan sa isang beach. Tulad ng mga beaches dyan sa Palawan. Andyan si manager, si Sir Edward Tatel. Tatel. Ang
manager ng Pangulasian diyan sa El Nido. Napakaganda po diyan sa El Nido, Palawan. At ang daming mga foreigner, kumbaga foreigner. Maraming foreigner. Oh, Wow. na nagpupuntahan diyan. That's amazing. Maganda lang sana talaga magkaroon na ng isang malaking airport diyan sa Palawan para direct flights na, kumbachero. Sa El Nido, tulad ng halimbawa sa El Nido, kumbachero. Late lang ng yung airstrip airport dyan dun, Yung, ang bumibiyahe nga lang doon Sebgo tsaka yung Air Swift. Isa na may-ari niyan. Isa na may-ari ngayon. Binili na ng mga ni Tito Lance yan. Sana palakihin na nila yung airport yun dyan sa El Nido at sa iba pang lugar sa yung bang Puerto Princesa pwede bang malalaking aeroplano ron? Yun ang dapat nating i-develop, yung mga pasyalan na ganyan, lakihan ng mga airports. Para may direct flight. Para diretso na galing na sa ibang bansa. Tulad no sa Indonesia yung pinagmamalaki nilang Bali. Na wala namang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Ay, sus, Mario Josep. Anak ng kahit bayaran ako, hindi ako pupunta diyan. Ganun ba? Oo. Libre na, bayaran pa ako. Hindi ako pupunta diyan. Grabe ka naman, pupunta ka pa ba ron mas magaganda yung mga beaches natin dito. Kaya lang meron silang malaking airport. Hindi na dadaan ng Jakarta. Dito kasi diretso pupunta ka pa ng Manila. Buti sana kung magandang umistambay sa airport natin habang naghihintay ka ng connecting flight mo. Ano ba ang sitwasyon ngayon? Yun nga ngayon mabigat ang sitwasyon kaya tulad ngayon, kumbachero, sabi naglilitawan, naglalabasan ng mga sakit. Sakit nung airport, terminal. Ng mga terminal sa katagalan na hindi naman nabigyan ng aksyon sa ilang presidente na yan. Talaga, totoo yan. Ngayon lang, dahil privatize na, magkakaroon na ng mga pagbabago dyan. Tulad ngayon. Inaabangan ni Justice Sener Hito ng Sandigan Bayan ang report ni Giselle Ricafort tungkol sa airport. Dahil birthday pala ngayon ni Chief Justice Alexander Hesmundo. Chief Justice. Happy birthday. Happy birthday po, Binabati Chief po kayo Justice. ni bagong Justice Sener Hito. Wala ba tayo dyan, Chief Justice? Wala ba tayong mga desisyon dyan? Si Ka Jerry Labasan ay nakikibalita rin. Ganun din si Chris Nulod. Ayan. At si Ka Soji Jimenez. At si Mr. Jerome Tang. Maganda morning. Maganda morning. Sabi pala ni Ate Kare, pagka daw contractual, sa commissioner lang kumukuha ng travel authority. Pag permanent, sa DOJ pa kumukuha ng travel authority. Pala, matindi pala. So kapag yung mga taga-immigration pala ay kapag permanent sila, pag regular employee, Secretary Boying Remulla pa sila hihingi ng travel authority. Ayan, mga dagdag na impormasyon sa atin yan. Doc Carlo Katabihan, uy, kumusta na? How are ya? Alamin natin ang sitwasyon sa Terminal 4 na yan ay isa sa ilalim sa rehabilitation. Mukhang aayusin na ng gusto. Pagagandahin yan. Kaya yung mga local flights dyan ay inilipat na. Andun si RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry, Katunying, nagsimula ng kumapal ang mga pasahero dito sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa tigil operasyon ng Terminal 4. Lipat na muna kasi dito sa Terminal 2 yung 12 daily flight ng Airsweep, 2 daily flight ng Sunlight at Sebgo na may 36 na daily flight. Ito'y bahagi pa rin ng pagsalang ng pinakamatanda at pinakamaliit na terminal ng NAIA sa major renovation sa ilalim ng bago nitong operator na New NAIA Infrastructure Corporation. Nakatuon daw yung renovasyon sa mga safety upgrade, pagpapahusay sa passenger flow at modernisasyon doon sa mga pasilidad. Tinatayang nasa 2,900 pasahero ang dumadaan at tumarating sa Terminal 4 kada araw, 23 o 23% ng total daily passenger volume sa paliparan. Target na muling magbukas ang Terminal 4 sa Pebrero ng susunod na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel. Giselle, ano yung mga flights dyan sa Terminal 4 para lang sa dagdag kaalaman ng mga bumibiyahe? So saan mapupunta yung mga flights dyan?
Yung flight ng Air Sweep ka, Jerry, Sunlight at ng Sebgon. Uy, alam mo yung mga yun ha. Mukhang panay sakay mo dun sa mga flights na yan ha. Papunta sa mga beaches ha. Aha. Jerry, ito originally, itong tatlong local airline doon sa Terminal 4 ng NAIA. Ngayon, ito muna sila sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport hanggang sa muling magbukas patatapos yung renovation ng Terminal 4 sa February ng susunod na taon. So lahat ng flights ng Terminal 4 ay napunta na sa Terminal 2. Yes, nandito na muna silang lahat. Yung bang Air Swift binago ng tinanggal na yung pangalan, ginawa ng Cebu Pacific? Hindi naman, Hindi pa. Jerry, yun pa rin. Kasi nabili na yan ng Cebu Pacific, yung Air Swift. Oo, Air Swift pa rin yung tawag nakalagay sa kanya. Okay. Thank you, Giselle. Salamat sa Jerry Katunying. Balik sa inyo. Giselle Ricafort mula ho dyan sa Airfort. Ayun, Airfort. Refort ni Giselle Ricafort. Ayun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 5 minuto na makalipas ang alas 5 o alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 6 ng Nobyembre 2024. Narito na pangulo ng ating mga pangunahing balita. Resulta ng presidential election sa Amerika maaaring malaman na ngayon. 1.3 billion pesos kinaltas ng Kamara sa OVP budget pinagtibay ng Senado. Chief of Staff ni VP Sara sumibat na pa US sa halip na dumalo sa pagdinig ng Kamara. 3 pulis sinibak sa tampering ng CCTV sa ni-raid na Pogo Hub sa Century Peak Tower. Sinibak naman na spokesman ng PAOK nag-I am sorry matapos sampalin ng isang janitor sa ni-raid na Pogo Hub sa Bataan. At pagkasira ng sapatos ni Senator Bato na tinawag na overworked shoes, pinost ni Senator Robin Padilla sa social media, netizens na aliw. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga pangunahing balita sa aming pagbabalik. Alas 7:08 ang ating oras. Calcium Senoside Senecot. Para walang drama sa kubeta. Sa natural ka na. This time, dahing balita. Alas 7:13. Tuloy ang mga pangunahing balita. Kinatigan ng Senado ang bersyon ng Kamara na bawasan ng halos 1.3 billion pesos ang panukalang budget para sa susunod na taon ng Office of the Vice President. Ito'y kasabay ng formal na pagsisimula ng deliberasyon sa panukalang 6.5352 trillion national budget para sa susunod na taon. Sa 14 na pahinang Finance Committee report, nakasaad na pinanatili ng mga senador ang House version ng panukala. Ayon kay Senator Grace Poe, chairperson ng Finance Committee, ilang beses silang nakipag-ugnayan sa OVP at hiniling na magsumite ng mga dokumento para linawin ang mga issue sa kanilang pondo.
Pero hanggang gayon anyay wala pa ring isinusumite ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Isang opisyal o isa pang opisyal ng Department of Education ang umamin na tumatanggap o tumanggap ng mga sobre na may lamang pera mula kay VP Sara nung ito'y kalihim pa ng ahensya. Si DepEd Chief Accountant Runa Catalan ang ikaapat na opisyal na umamin sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ilang beses na nakatanggap ng cash envelopes mula mismo kay VP Sara. Sa pagtatanong ng mga kongresista kay Catalan kung tumanggap din ito ng sobre ay yes nga ang isinagot nito. Inamin din ni Catalan na si dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chara Fajarda ang nagbigay sa kanya ng envelope buwan-buwan mula Pebrero hanggang Setyembre ng 2023 kapalit ang pagpirma sa liquidation voucher para sa higit 112 million pesos confidential fund ng DepEd noong 2023. Samantala, kinwestiyon naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang mga isinumiting acknowledgement receipt ng Office of the Vice President para i-liquidate ang 125 million confidential fund na ginastos sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Ito'y matapos mapansin ng kongresista ang ilang mali o mga typographical errors sa petsa ng mga resibo. Git ni Gutierrez, maunawaan pa niya kung may isa o dalawang typo errors sa mga resibo pero ilang beses niya itong napansin, bagay na hindi na katanggap-tanggap. Tinatigan naman ni COA Auditor Gloria Camora ang obserbasyon ng kongresista sa mga resibo. Ayon kay Camora, nagpaliwanag na ang OVP hinggil dito at sinabi lamang na 2022 at hindi 2023. Ayun, yung taon pala ang nagkaroon ng problema. Duda ng kongresista, posibleng ginawa ang mga acknowledgement receipts noong 2023 pagkatapos lamang ayon sitahin ng COA ang kawalan ng ebidensya ng OVP sa ginawang paggasta. Kaugnay niyan, mga kausap natin ang chairman mismo ng House Committee on Good Government ng Kongreso, si Congressman Joel Chua. Congressman Joel, magandang morning. Ay, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. At sa lahat ng iyong tagapakinig. Apo. Kung eto, binasa ko itong ilang mga items. Unahin nga lang natin yung mga resibo na napansin ni Congressman Rog Gutierrez. Ilang pirasong resibo yon, Kong? Kung hindi po ako nagkakamali, more than 150 receipt ang napansin. Ang nakakalungkot yung mga resibo po nila o yung tinatawag nating acknowledgement receipt, ito po ay nai-issue. In-issue po nila. Samantalang yung mga panahon pong yun, wala naman po silang confidential fund. Oo. Nung 2023? Kasi sa 2023 po, yung last quarter, wala po silang confidential fund. At saka yung ito po, nabigyan po sila ng confidential fund noong December 21, but apparently yung resibo po lumalabas parang November. Oo. So maaari ka lang magkamali talaga sa ganyan, sa petsa kung nasanay ka na isulat ang 2023. So parang ang hinala tuloy, ginawa lang yan nung 2023 na nga at hindi nung panahong pagkatapos na gastusin yung mga resibo na yon. Ang hinala po natin dyan, nagkaroon po kasi ng AOM. So, mabilisan para ma-justify po yung kanilang liquidation, ura-urada gumawa po sila ng mga liquidation report. Kaya po neto mga acknowledgement receipt, hindi na nila napansin ng mga petsa. Ano hong mga yung mga resibo na yon? May isa akong napansin na parang purchase of information nakalagay. Lahat po naman kasi yan dapat it has something to do with with intelligence report . So ang ginawa po nila diyan ay iba-ibang amount, may 60,000, may 400,000. Makikita po ninyo iba-ibang amount po yan. Yun nga po, nakita po napansin po ni Congressman Rodriguez na apparently marami po dito halos pare-parehas yung stroke,
may mga parang yung ballpen na nagamit, halos para sa tinta. Kasi hindi po ni Congressman. Kaya ang hinala nga po dito, ito'y mga bogus receipt. Mga ginawa para lang ma-justify yung kanilang mga liquidation. Sino pong nakapirma doon sa mga receipts na yon? Well, pinalabas sila, iba-ibang tao. Magtataka ka naman, iba-ibang tao. Pero yung stroke ng penmanship, parang halos pare-parehas. Oo. Saka, similarity. Tama ho ba yun nga, Kong? Sa mga pagdinig ninyo tungkol dyan sa Confidential and Intelligence Fund, ganun ho ba, normal ho ba yun na purchase of information? Yung bang parang binayaran yung isang tao dahil sa impormasyong ibinigay sa kanya? Ganon? Well, may mga ganun po kasi may mga iba naman po, reward, pero nakalagay medicine. Kaya nga po, isa rin po yan sa tinanong kahapon na nagbibigay kayo ng reward ng medicine. So, yung po kasi yung mga dapat na covered ng confidential fund. It has something to do with intelligence gathering, information, eliciting information. Kaya nga po ninyo, halos ganun po. Dapat po kasi gamit ng safe house. May connection po dyan. Oh, nako. Okay, puntahan natin itong yung Chief of Staff, si Zulaika Lopez. Paano ho ba ito nakalabas? Ang narinig ko nung nakaraan, nag-request kayo ng ILBO lookout bulletin. Hindi ho ba na-approve yun, Kong? Well, as of kahapon po, wala po yung lookout bulletin. Kasi po nagkakaroon po ng, in fairness naman po sa Department of Justice, may mga iba po doon na same name. So, hinihingi po nila yung detalye, like yung birth date, para at least parang, halimbawa po, yung pangalan po, Gina Post, hindi po kung Kong, sandali at tatawag ulit kami. Mother, pakiayos yung linya natin, nagcha-choppy-choppy, sayang. Sayang yung mga information na ibinibigay sa atin ni Congressman. Babalikan po natin ang linya kay Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Manila. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Na-establish lang natin ang linya kay Congressman Joel Chua. Nagcha-choppy-choppy, UL. Baka may landline si Kong. Samantala, 3 tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang sinibak matapos galawin ang CCTV camera sa niraid na scam hub sa Century Peak Tower sa Maynila. Ayon kay PNP ACG Director Major General Ronnie Francis Cariaga, nirelieve muna ang natukoy ng mga pulis habang gumugulong ang investigation. Batay sa initial na impormasyon, ginalaw ng mga pulis ang CCTV papalayo sa kanilang direksyon at tinakpan ito habang sila'y naglalakad ng walang suot na damit pantaas sa loob ng building. Nabatid na pinatayan ng aircon at elevator ang mga sumalakay na tauhan ng ACG dahilan para maghubad ang mga ito at maglakad patungo sa ika-23 palapag ng gusali. Sa ngayon ay inilipat muna sa Personnel Holding and Accounting Section ang mga sinibak na pulis. Okay na. Balikan na ulit natin ang linya kay Congressman Joel Chua. Congressman? Po, magandang umaga po. Pasensya na po, naputol. Malinaw ng linya natin ngayon. Yun yung kay Zulaika Lopez. Siya po'y kayo po'y nag-request ng ILBO pero hindi po umabot. Ganun po ba nangyari? Ang nangyari po kasi may mga iba pong subject po ng ILBO na apparently may mga kapangalan. Kaya hinihingi pa po sana sa amin yung detalye. Like for example, si Ma'am Gina Acosta, if I'm not mistaken, parang medyo marami po siyang kapangalan. So kailangan po nila ng detalye. Pero bago po makapagpalabas ng ILBO po, nakaalis na po si Attorney Zulaika Lopez.
Opo, parang nung Lunes po nung gabi ang naging flight niya papuntang LA. At ang balik daw sa hanggang sa November 16 daw magtatagal sa Amerika. Pero may travel authority ito, nakita ninyo, Kong? Pinapacheck na po namin yung travel authority at kung sino po yung nakapirma. Wala pa kayong kopya nakuha? Kasi nalaman lang po namin yung araw po kahapon na siya po ay umalis nung binato po sa amin ng Bureau of Immigration. So yung as to the details, wala pa po kaming alam sa detalye. Okay. Pero doon sa request po ninyo, doon sa iba pang mga pinaiimbita from the Office of the Vice President, may ilbo na ho ba o waiting pa rin? As of now, waiting pa po kami. Meron mga ano pa yun, mga 6, tama? At 6 po na personalities? Tama po kayo dyan. Sila ho pa tulad ho nitong si Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda at yung iba pa, sila po bang lahat ay mga dati nang nasa OVP o nung dumating lang doon si VP Sara napunta ng OVP? Ang pagkakaalam ko po, si Sunshine Fajarda po ay dati pong nasa DepEd. Assistant Secretary po siya ni Vice President Sara. At yung kanya pong asawa, si Edward Fajarda, ay yun po yung SDO, yung tinatawag natin Special Dispersing Officer, yun din po sa DepEd. Sa DepEd. Pero ngayon po, ang pagkakaalam ko po, nasa OVP na po si Edward Fajarda. Opo. Ito pong Limuel Ortonio. Si Limuel Ortonio po, siya po yung dating Assistant Chief of Staff at saka Chairperson po ng Bids and Awards po sa OBP. Sa OBP. Ano po ito? Dala lang din ni VP Sara doon nung maging VP na siya? Actually, wala po akong idea kasi as of now, wala pa po siya kanilang uma-attend sa amin kahit na isa. Pati ho itong si Attorney Rosalyn Sanchez, si Julieta Villa del Rey at si Gina Acosta. Lahat po 'yan. Wala hong pasabi man lang Kong kung bakit sila hindi nakakadalo. Nag-submit po sila ng position paper para kino-question po nila yung aming committee hearing para sinasabi nila sub judice. So marami po silang mga dahilan po doon na nire-raise. So ano pong magiging next move ng committee? Kasi po nung nakaraan po, like kahapon po, supposedly meron na po silang mga sampina. But nagkaroon po kasi nung problema dahil nung October 27 or 28 supposedly yung committee hearing. But unfortunately dahil nga po sa bagyo, na-postpone po tayo. Okay. Na-i-move po natin. So nung November 2 po, sinerve po namin yung sampina doon sa DepEd but unfortunately wala pong tumanggap. So nung November 4, sinubmit na naman po namin yung sampina, ayaw rin po nilang tanggapin. Apparently sinasabi nila kulang na raw sa 3-day notice. Okay. So para na lang po, mawala na lang po yung doubt at para hindi na lang po tayo makipagtalo, nag-reissue na lang po kami ng another subpoena. So, para at least mabigyan pa rin sila ng due process. Oo. So kung sakaling, kailan ang hearing at kung sakaling hindi pa rin sumipot itong mga taga-OVP na ito, anong gagawin? Siguro mabibigyan na po sila, baka mapuobliga na po kami na to cite them in contempt. Ngayon pong yung isa nakalipad, baka ho habang walang ilbo makabiyahe rin yung iba sa mga ito, Kong. Actually, yung ilbo naman po, parang lookout lang naman po yan. Hindi naman din po natin sila mapipigilan. Tama Ang purpose po kasi ng ilbo, baka mamaya po mayroon po sila mga record, may pending warrant of arrest po sila. Yun lang ang time para sila po ay mapigilan. Pangalawa po, para ma-monitor din po natin kung saan po sila pupunta. Kasi baka mamaya mabulaga na naman po tayo, maalis guwo na naman po tayo. Na hindi natin malaman kung saan napunta yung witness, yung pinatatawag. So, yun po yung purpose niyan. Kasi po, yung hindi naman po tayo po pwede makapag-issue ng whole departure order dahil wala pa naman po silang mga pending case as of now. Tama.
At saka korte lamang po ang po pwedeng mag-issue ng hold departure order. Okay. Gaano ho ka-importante yung mga testimonya? Sabi nakaka-4 na mga empleyado ng DepEd na sila'y binibigyan ng sobre na may lamang pera. Tama po ba? 4 na po ba ito, Congressman Joel? 4 na po. Una po dito si Yusek Mercado na umamin po na nakatanggap po. Pangalawa po si Director Osias. Si Director Osias. Yung pangatlo po, although sinabi niya nakatanggap siya, ito po si Attorney Powa, pero apparently ang sinasabi niya, yung pagkakatanggap niya parang reimbursement lang ng ginastos niya. So ito po yung pang-4 ngayon. Ito po si Ma'am Catalan. One thing that is noticeable doon po sa tatlo, no? Si Yusek Mercado, si Director Osias, at saka itong si Ma'am Catalan, lahat po sila ay mga dinadaanan po ng papel. Kasi po si Yusek Mercado po ay HOP o Head of Procurement Entity. Okay. Si Attorney Osias po, siya po ang head naman ng BAC and Awards. Si Ma'am Catalan po ang Chief Accountant. Okay. So ano pong ibig sabihin yun? Para saan yung mga inaabot sa kanilang sobre? Well, siyempre sinasabi po nila na parang pasasalamat daw ni BP. As to saan pasasalamat, hindi po natin malaman dahil apparently ang nag-aabot sa kanila ay si Attorney si ASEC Sunshine Fajarda. Kaya nga po napaka-importante po na sila po ay umattend nang sa ganun ay makapagbigay linaw po po sa mga impormasyon na nakukuha po natin. Galing po sa Intel o confidential fund yung ibinibigay sa kanila? Tinatanggi po Tinatanggi po ang tinanong po namin yan kay Ma'am Catalan. Apparently sinasabi daw, tinanong din po niya yan. Kung para sa Attorney kay ASEC Fajarda. Pero dininay daw po ni ASEC Fajarda. Kaya lang sa tinanong namin siya, bakit ka nagkaroon ng duda na ito ay galing sa confidential fund? Kasi sabi niya, nung pagka-release ng confidential fund, that was the first time, sometime in February, na unang na-release ang confidential fund, so that was the first time na nakatanggap siya ng envelope. Hindi naman daw ho binabang... Tumigil. Tumigil. At ito po ay tumigil hanggang September. Hanggang September po siya nakatanggap. Alam naman po natin, yung last quarter po, which is October to December, wala na pong confident. Ayun, tinan mo nga naman. May binanggit daw ho sa kanila kung para saan yon? Ang sabi, pasasalamat lang. Pasasalamat. Opo. 10 pa sa 10 nagpapasalamat. Okay. So sa ano na hong mga nabubuong ang konklusyon kung meron man ang komite, Congressman, tungkol dito sa paggamit ng mahigit 600 million Intel and Confidential Fund? Ito medyo mabibigat po kasi itong mga aligasyon na to na sa tingin ko po dapat po talaga nilang sagutin dahil po nakikita po natin kung ito po galing po talaga sa Intel Fund, ito pong pasasalamat sa kanila or sa Confidential Fund, technical malversation po yan. Yan po ay kasi pagamat ang intention mo ay makapagbigay ng additional perks sa empleyado, pero kung ito po ay hindi naman yun ang intensyon noong pondo, halimbawa ang pondo po ay galing sa Confi Fund, dapat ginagamit po yan sa intelligence gathering at gagamitin mo to sa iba, bawal din po yan sa ating batas. Pangalawa po, dapat sagutin din po nila yung issue po pagdating po sa mga safe houses, kung bakit ganun kamamahal. 11 days, 1 million safe house. Wow. So saan po to? Saan po to? Ano lokasyon? Gaano po kalaki to? Bakit ganyan po kamahal? Another issue po na hindi pa po namin na kailangan din po namin malinawan ay yung more than 15 million na apparently sinasabi nila ginamit daw sa Youth Leadership Summit. Okay. Pero lumalabas po ay wala naman pong na-download ang ang DepEd dito po sa programang to, dahil ito pong programang to ay programa talaga ng AFP. So yan po yung AFP po. May taga AFP na ho na nagbigay ng testimonya dyan?
sila po ang nagsabi na sila ay hiningan ng certification dahil yung certification po nila ang ginamit to justify yung Youth Leadership Summit. At ang nanghingi po nito ay si Yusek Mempin po ng DepEd. Antindi, ano? Ay, grabe, ano? Nga pala, Kong, kapag darating yung mga yan at maghahanap ulit ng bahay, baka pwedeng paupahan ko yung kubo ko, Kong. Pakisama naman sa listahan nila. May kubo ako, magandang safe house yun. Talagang hindi sila hindi sila matatagpuan doon kung sino man magtatago ron. Pero 1 million a night? 11 days. 11 days. Wow, Mario Joseph, ano. Kailan po ang next hearing, Kong? Hopefully, baka next week po. Inayos pa lang po namin schedule. Opo. Congressman Joel, salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Congressman Joel Chua, Chairman ng House Committee on Government and Public Accountability. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hindi, ano. Kumbachero, di ba meron ka ring wala na nga pala. Umalis nga pala si Kumbachero. Nagmamadali. May papaayos na kubo. Pangunahing balita. 7:35. This time check sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, General Nick Bartolome. Kumusta ba si Kuya El sa Bartolome? Namimili na naman ba ng longganisang alaminos dyan? Laban tayo dyan. Eto, mga kumbatsero, alam nyo bang may malaking ginagawa ang BDO para tulungan ang iba't ibang sektor ng lipunan pagdating sa financial literacy? Sa ilalim ng BDO Foundation kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang government agencies, nagtutulungan sila para makagawa ng learning modules tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ayun, napaka-importante ho nito. Lalo na kung yung mga may pera, yung nagkakapera. Kahit maliit, kahit maliit ang pera, kailangan alam natin yung tamang paggamit. Maaaring itanong nyo, ano naman yung mga itinuturo nila dyan? Eto, marami po. May mga lessons tungkol sa savings, budgeting, at financial planning. Tinatalakay din nila ang anti-scam tips. Ayan, napaka-importante nito. Debt management, entrepreneurship, insurance, at retirement planning para maging mas informed at handa tayo sa kinabukasan. Di ba? Ang ganda. Ang laking tulong po nito sa mga kababayan natin, financial wellness at tamang desisyon. Malaking bagay po ito talaga. Sa BDO, hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din nila tayong magplano para sa ating magandang kinabukasan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Eto na sila! Metro Manila ngayon. Ang salimbayang report ng ating mga RH reporters. Unahin natin ang pinakabata. May isahong patay, 5 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Osmeña Highway. Naku po, inang. RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, isang kumpirmadong patay, 5 sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa northbound ng Osmeña Highway. Kanto ng Sobel Roa Street, lungsod ng Maynila kaninang madaling araw. Ayon kay Police Major Anthony Olgado, ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, naganap ang insidente alas 12:55 na madaling araw, pero hanggang ngayon hindi pa rin nahata kung nialis ang tatong sasakyan dito. Ang tagal, ano? Matraffic lagi dyan yung intersection na yan. Matraffic lagi dyan. Lagi matraffic dito at napakaraming truck ang mga dumadaan dito. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Yung sasakyang tatlo ay nasa pinakagitna ng kalsada ng Osmeña Highway. Kabilang dito sa sangkot sa karambola ang isang SUV Lexus na kulay gray, Nancy Zebra 2268. Lexus, mahal yun. Na may plate number, 12-wheeler truck na may plate number 3798. At isa itong minivan
na may plate number Nancy Echo Whiskey o 2034. Na ialis na yung tatlong sasakyan. Kanina, isang tanker, isang Mazda at isang Honda City. Nasawi umano ang sakay ng isang pa pero hindi pa malaman kung sino ang responsable ng sinugod sa malapit na hospital. Yung namatay, boy, yung namatay, sana kasakay yung namatay? Ang sabi ng mga otoridad, sakay ito ng sa loob ng van. Yung van nakita mo, Jerry, yung nasa sandwich na wasak na wasak, ano? 10-wheeler truck. Oo. At isang Lexus na sa gitna. Yung pinakabubungan niya ay talagang parang lata na tinupi. Natuklap talaga eh. Ano daw ba nangyari dyan? Hindi pa malaman kung ano ang dahil papatuloy na iniimbestiga pa rin ng mga otoridad. Itong nangyaring aksidente, kung sino may kasalanan, yan yung ayon kay Police Major Anthony Olgado, malakas. Ang hepe ng MBPU, talagang ito inaalam nila kung sino may kasalanan sa sangkot sa 6 na karambola. Malakas yung salpukan, ano, dahil para malukot ng ganyan yung van, ano? Oo, nalukot yung pero itong Lexus may tama rin siya sa bandang likuran at sa harapan. Oh, pero yung van talagang total wreck. Oo, total wreck at yung na sandwich siya ng 12-wheeler truck. Ayun. Napakalaki talaga. So truck. At ito parang para sa latang nabundol sila mula sa likod ng truck. Ganon. Sa likod ng truck itong van. Oo. At yung nasa pinakaraman, hindi yung ang ito ngayon ang inaalam kung may CCTV rito at kung sino ang may kasalanan. Ayan ang iniimbestigahan ngayon ng mga tauhan ng ulitin lang natin yung lane, anong lane niya ng Osmeña Highway, saan papunta? Yung lugar, yung kung galing ka ng Makati, Jerry, papunta ka ng Manila. Papuntang Quirino, yung papuntang Quirino. Ayan, okay, tama. Ito ng Sobel Rojas Street. Ayun, oo. Osmeña. So grabe ang traffic diyan ngayon, yung galing ng expressway. Oo, medyo nagdudulot na ito ng traffic eh. Ang pagkakalam ko, itong Osmeña Highway nasa 4 na linya. Yung truck, kaya yung sasakyan na mga umiiwas dito, ang nagagamit nila ay 3 lane. Nasa gitna pa yung isang 12-wheeler truck, isang van at isang SUV. Yuping-yupi. At ito ngayon ang maya-maya daw ayon kay Major Olgado ay mahatak na itong mga tatong sasakyan na naiwan dito sa naturang lugar. Yan yung follow-up report natin sa karambola ng 6 na sasakyan at isa nga ang kumpirmadong patay. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Metro Manila ngayon. Samantala, mayroon tayong update dun sa number 7. Gumamit ng plakang 7. May update tayo mula sa LTO. Andun si RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Sandaling matukoy kung sino ang may-ari at kung sino ang nagmamaneho ng Escalade na dumaan sa EDSA Bus Carousel ay agad ibubunyag sa publiko at sasampa ng patong-patong na kaso. Ito ang pagdidin ngayon ng LTO Executive Director Atty. Greg Puad Jr. Kasabay ng patuloy na investigasyon ng ahensya sa anila ay hindi katanggap-tanggap na asal sa kalsada ng isang driver. Sa video report na nakapost sa FB page ng LTO, sinabi ni Atty. Puad na wala silang pinagtatakpan sa insidente. Una nang inihayag ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza na kailanman hindi nila kukonsultihin ang tahasang pagwawalang bahala ninuman sa mga umiiral na lituntunin sa batas trapiko. Sabi ni Pua, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya para dito. Dito, rest assured po na once na-determine po kung sino po ang registered owner at malaman din po namin kung sino po yung driver, the appropriate penalty will be imposed.
Jerry, ngayong alas 9 ng umaga ay nakatakda ang isang press conference sa tanggapan ng LTO at isa sa mainit na pag-uusapan ang nabanggit na kaso. Samantala, samantala ko na Jerry Tantory, ako nandito ngayon sa bagong lipunan ng Krame. Barangay Bagong may demolition daw dyan, 2 araw na. May demolition. Dumating na ito yung napakaraming bilang itong demolition team, Jerry. At kanina may number pa yung mga sasakyan nila. Yan nakikita sa video. At nakita ko, dinababa na rito yung napakaraming maso, napakaraming mga liabe na gagamitin doon sa demolition. Dito sa napakalawak na bahagi nitong isang compound na ito, Manggahan compound yung binabanggit Jerry. Ano yan? Private property ba yan? Iba itong property. Sa initial na impormasyong aking nakalapad, Jerry, ay may-ari ito ng isang kayuhan. Malaking persa ng Philippine National Police, particular na ang Quezon City Police District. Ang gagamitin dito sa lugar, nakaposisyon na itong demolition team. Habang dito sa aking kaliwa, dito sa aking kaliwa ay makikita itong isang mapa at dito makikita kung gaano kalawak itong bahagi na dami yan. Ito, napakaraming kabahayan yan. Lahat yan. Itong manggahan na ito, Jerry. Ito yung subject ng demolition. Mula dito sa First Avenue naming kinaroroonan hanggang dito na sa may Colonel Serrano Avenue, malapit na mismo sa gilid ng Campo Crame, ay ito yung subject ng demolition. Malaki, no? Correct. Gaano daw kalaki yung property na yan? Ang binabanggit originally, yung lawak, hindi ko pa nakukuha, Jerry, kung gaano kalaki itong lugar. Pero kung makikita natin, malaking compound dito. At ang binabanggit originally ay 23 mga bahay lang yung target. Pero nilahat na. Itong napakalaking compound. Dami yan. Okay. Ang tawagin ay Manggahan compound. Wala rito sa barangay Bagong Lipunan ng Krame, dito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Metro Manila ngayon! Samantala sa Pasig, kumustahin natin? Nako, taas daw ng presyo ng gulay. Dahil sa bagyo, no? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Bahagyang nagmahal ang presyo ng mga gulay Tagalog kung tawagin dito sa Pasig Mega Market. Epekto ng sunod-sunod na mga bagyo at pinangangambahang magpatuloy pa habang papalapit ang bagyong Marce. Ayon sa mga nakausap ng DZRH News, halos lahat ng mga gulay na inaangkat sa mga probinsya sa Luzon ay nagtaas ng presyo, gaya ng talong, repolyo, okra at ampalaya. Sabi ni Aling Jane, kabilang dito ang benta niyang petchay na 80 to 90 pesos na ang kilo mula sa dating 40 to 50 pesos lamang. Sa pwesto naman ng carrots, sinabi ni Aling Perla na 140 to 150 na ang kanilang tinda mula sa dating 80 pesos lamang. Una nang inulap ng Philippine Statistics Authority kahapon na gulay at bigas ang mga pangunahing salik ng pagsirip ng inflation sa 2.3% itong Oktubre mula sa 1.7%. Iniugnay ito mismo ng PSA sa latay ng Bagyong Christine na sinumdan agad ng Bagyong Leon. Pakinggan natin ang ating mga nakausap. Chay, mustasa, gano'n. Pero malaki ba? Malaki po ng gulay po. Malaki naman ang minal? O... Hindi naman po. Slight lang po. Baka magtaas pa sa mga susunod? Depende po pag wala ng pag-iyo. Ang tinig ng mga retailer sa Pasig Mega Market. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:54. Hindi po sa Amerika, kundi sa San Dionisio, Parañaque. Sa ating Pasko Panalo promo, andun si Sherwin Alfaro.
panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasok po. Yon. Diyan sa Olivares Compound, Barangay San Dionisio. Go, 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 Sharon! Good morning, Jerry. Ito ang ating winner ngayong umaga dito sa Barangay San Dionisio, Parañaque, kung saan na-tsempohan natin nakatutok sa Teaser H yung kanilang radyo. Ayan, o. Uy, tingnan mo nga naman, o. Pangalan niyo po? Ako po si Corazon Nolasco. Corazon Nolasco. Ayan ang mag-asawang Nolasco dito sa Barangay San Dionisio sa may Olivares Compound. Lagi kayo nakatutok sa Teaser H. Opo. At sino pa po rin yung sa tuwing umaga? Yun! Tingnan mo nga naman. Yehey! Siyempre, meron din kayong Teaser H Grocery. Yan, ang ganda-ganda ng lalagyan yan. Ako, meron pong spaghetti yan na may kasamang nata di coco. Pag niluto nyo, spaghetti con nata di coco. Ang sarap yan. Siyempre, meron pa kayo Teaser H umbrella para hindi kayo maulanan ng bagyong Marce. Thank you po. So much. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo. Ayan, Escoy Jerry ang naka-tune in ngayon. Siyempre, sa mga naisiparado ng 1,000 pesos, tagi lamang tumutok sa Teaser H. Baka kayo nasusunod nating winner sa Teaser H Plus. Kapanalo promo. Ours number 6, 17,000 DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yon! Congratulations sa mag-asawang Nolasco dyan sa Olivares Compound. San Dionisio, Parañaque. Yan. Sandali po lamang. Asa na yung winner natin sa US elections? Pakihabol natin. Baka may winner na. Ay, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay ho. Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Komportableng biyahe ba ang biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas suwabing pagmamaneho. Mayroon din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk lalo na kung marami kayong dala na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan ay pinagmamalaki ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town trips. Talaga namang panalo sa sasakyang ito. Kaya ano pa hinihintay? Subukan natin test drive ng Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Maikli lang, ihabol natin. Update, may nanalo na. May nanalo na sa eleksyon sa Amerika. Si Attorney Goyo Larrazabal ang ating RH reporter dyan sa Amerika. Attorney Goyo, magandang morning. Kay Jerry, magandang umaga. Oh, ano ba? Salamat sa pagtawag. Tapos na ba? May nanalo na ba? Wala pa kasi may ibang states nag-close na now, like Georgia closed. And I think Kentucky closed na. Pero hindi mo pa alam sino ang mananalo kasi tinatabulate pa lang yung mga boto now. Kasi, alam mo, unlike sa Pilipinas na isa lang ang manner of voting natin. Generally may local absentee voting tayo para sa military at sa media, pero almost everybody magvo-vote yan on election day, di ba? Pupunta ka sa presinto, magboto ka. Dito kasi, tatlong paraan sa pagboto. On election day, pupunta ka sa presinto, magboto ka. Ikadalawa, mail-in votes. It's either absentee voting or mag-mail-in ballots ka na hindi ka pupunta sa presinto pero tatanggap ka ng balota sa bahay mo. Next, i-mail-in mo balik sa election office or i-drop mo yung balota mo na naka-privacy envelope sa ballot drop box sa usually tabi ng City Hall yan eh. Pangatlo is early voting. So yung ibang states
They have early voting since early October. So, you get your ballot or pupunta ka sa polling place, kukunin mo yung balota, i-fill it up, next, i-drop mo doon. So now, medyo nag-tabulate pa sila. Nagtatabulate pa ngayon, ano? Pero magagawa ba dyan na in matter of hours, malalaman na yan, Attorney Goyo? I think hindi pa. They can project, no? For example, they can project na mananalo yung isang tao, pero yung pag-count, siguro yung official ang matagal, ano? May exit poll pa rin ba dyan, Attorney Goyo? Meron. Meron. Sa exit poll, sino lamang? Wala pa. For example, Kentucky, I think that's going to go to President Trump kasi deep red state yan, di ba? But yung mga like Georgia, hindi pa yan kasi sobrang init yung laban doon. So, Georgia, North Carolina, yung mga swing states, hindi sila mag-estimate yan because it's too early to call eh. Oo nga. But like for example, sa Kentucky now, it's even with just 8% of the votes in, they already estimate that Trump will win, President Trump will win kasi that's a deep red state. So Republican, usually ang pagboto ng mga tao, Republican yan. Attorney Goyo, andito na si Lakay Deo. Mamaya magre-report ka rin sa kanya ng update dyan. Babalikan ka namin para sa update as an unofficial RH reporter dyan sa... Saka, anong state ka nandun mismo? I'm in Washington, D.C. Washington, D.C. Hindi pala, no. Attorney Goyo, thank you. Thank you, Attorney. Thank you. Morning. Salamat. Ang ating RH91, Attorney Goyo Larrazabal, live and direct from Washington, D.C. Tuloy-tuloy na magbibigay sa atin ng update ng kaganapan ng eleksyon dyan sa Amerika. Ay, paano, Greg? Ayos na. Paano kayo niyahabol pa yan? Ay, si Tonton Lansangan. Ay, birthday ngayon. At saka si Salvador Buddy Lansangan dyan sa Tarlac. Laging nakasubaybay. At si Ana Mea dyan sa office ni Senator Sherwin Gatchalian. Happy birthday. At kay Mayor Arthur Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, at kay Mr. Sunny Africa ng Ibon Foundation. Aba, happy birthday! Damdaming Bayan! Susunod na! This time check is brought